Once again, mga minamahal, tayo po'y nagpaanyay na naman na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Ang ating pag-aralan sa araw na ito ay patungkol sa debate. Kasi sabi ng iba, yun, manarinig ko nga sa YouTube na debate, contention is of the devil, no? Hindi raw sa Panginoon ang pakikipagtalo. Ito'y utos ng Panginoon. No? Kaya ating pag-aralan, no? Na ang pagdebate, utos ng Panginoon. Pero dapat may matutunan naman tayo. Hindi naman yung sigawan ng sigawan at saka mapagkamalan pa kayo dyan na mga bastos. No? Kung mapakinggan mo dyan na nagsisigawan, no? Na hindi naman mapakinabangan sa salita ng Diyos. Kaya titingnan natin kung paano tayo makikipagdebate, no? Tingnan natin sa Biblia kasi dapat talaga natin pag-usapan itong salita ng Panginoon, no? Kasi nasusulat din na sa John 12:44, no, na ito'y ang salita ng Panginoon ay siyang hahatol sa ating sa huling araw, no? Kaya ating basahin John 12:44, lundag sa 47 hanggang 50. Ayan, tignan natin. John 44. John 12:44, John 12:44. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. 47. At kung ang sinumang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Yan, Ang sabi sa 49, sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kung ano man ang sinabi ni Kristo, yun din ang utos sa kanya ng Ama. No? Yan din ang mabasa sa Matthew 24:35. Matthew 24:35. Kaya nga kung anong sinabi ni Kristo, yun na yun. No? Ang sabi dito, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yun. Kung ano man ang sinabi ni Kristo, no? Gayon yun, no? Yun ang sinabi sa kanya ng Ama. No? Gayon yun, no? Kaya ang pag-debate, ito na, no? Kaya ating pag-usapan ito mabuti dahil ang salita ng Panginoon dapat ating pag-usapan ng pag-aralang maigi, no? At huwag bigyan ng sariling paliwanag. Kasi ang siyang hatol sa atin sa huling araw, ang salita ni Kristo. Halimbawa, naniwala ka na ang Espiritu Santo ay Diyos. Tapos pag tinanong ka, no, kaya katulad kay brother, no, kay brother Ili, no, naniwala siya na ang Espiritu Santo ay Diyos, tapos hindi niya mabasa, no, puro na lang kwento. Kaya yun ang ihatol sa atin sa huling araw, kung ako'y maniniwala rin, no, kung hindi mo mabasa, ang iyong pinaniwalaan, no, ang siyang hatol sa iyo sa huling araw. Halimbawa din, isa, no, ang Pasko. No, ang Christmas, wala naman sa Bible yun, no? Ang Pasko, yun ay kamatayon ni Jesus, no? Ang kanyang pagkapako sa krus. Halimbawa, yung pag-intindi mo ay kapanganakan, no? Hindi mo naman mabasa. Wala ka namang
wala ka namang makita dyan, no? Kahit kunting batayan na ay kapanganakan. No? Walang ganun sa Biblia. So yan ang ihatol sa atin sa huling araw. No? Kahit na, halimbawa, magsama pa ako dyan. Kasama ako dyan, no? Halimbawa, no? Isama mo pa ako dyan. Yan ang ihatol sa atin sa huling araw. No? Pero ito, yung pag-debate, no? Ito, pag-usapan natin ito, no? Mabasa tayo sa Kawikaan, no? Sa Proverbs. Sa Kawikaan, chapter 10. Kawikaan, chapter 10. Verse 12 and 13. Ang pagtatanim ay humihila ng kaalitan. No? Ang hatred, no? Pagtatanim, hatred. Ang hatred ay humihila ng mga kaalitan. Kaya nagkakaalitan dahil may mga hatred. No? Ngunit, tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Yan. Ngunit, tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. No? Pero kung may pag-ibig ka, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. No? Kahit na nagsalangsang ka dyan, no? Pag may pag-ibig, no? Nagturo ka pa rin na ito talaga yung tama. No? Ito yung mali. No? Hindi naman tayo dito nagpagalingan. Kasi isa lang yung magaling. Ang Diyos. Yon. Pero ating pag-usapan. No? Kaya yung sabi niya, no? Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan. No? Kung may hatred ng tao, no? Ay humihila ng mga kaalitan. Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. 13. Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan. Ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Yan, no? Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan. Yan, no? No? Sa mga labi, no, ng mabait ang karunungan. Ngunit, ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. No? Kaya yung mga bata, walang unawa yan. Kaya minsan talagang mapapalo mo, no? No? Hindi ka naman yan ma-child abuse eh. Kung paluin mo yung anak mo. Oo. Pero wag mo naman paluin ng 2x2. No? O kaya ilasing ka. O kaya i-addict ka. Tapos paluin mo lang ng paluin yung anak mo. Kaya hindi maganda yan. Kaya sabi rito, ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Kasi minsan ng bata, walang unawa yan eh. O tuturuan pa yan ng mga kasama niya doon sa labas, no? Kaya kahit ano pang turo mo sa kanya kung minsan, no? Kaya sige lang. Patuloy lang sa pagturo sa mga anak natin, no? Pero may sunod topic din natin yan, no? Sabi rito, ulitin ko, ang pagtatanim, ang hatred ay humihila ng mga kaalitan, no? Kaya nagkakaalitan, may mga hatred kasi, no? Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan, no? Ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Yan. Sa 1 John 5:3, no? Kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos. Kaya sa 1 John 5:3, paano mo naman ibigin yun, no? Sa 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan, no? Ang utos ng Panginoon ay hindi mabibigat, no? Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Anong pag-ibig sa Diyos? Na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan, no? Kung ating pakinggan, at ang sabi nga sa Roma, kung hindi ko magkamali, no? Sa chapter 1, no? Na ang pakikinig, okay, sa Santiago, no? Mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, ito'y ginaganap. Ayun, no? At ito'y ginaganap. Sa Kawikaan 13:10. Balik tayo sa Kawikaan, no? Sa Proverbs. Sa Proverbs chapter 13 verse 10. 13 verse 10. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Yan, no? Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ngunit, ang karunungan ay nangasa ng turuang maigi.
Yan, ha? Kaya kung may kapalaluan ng isang tao, ang dumarating ay pagtatalo lamang, no? Pag naghaharapan kayong dalawa, no? Dahil siya may kapalaluan, wala sa nakabatay sa Biblia, no? Kasi sabi dun sa 1 Corinthians 4:6, na gumawa sila ng halimbawa, no? Na huwag humigit sa mga bagay na nasusulat upang huwag magkaroon ng kapalaluan. Ayun, no? Magiging palalo siya kung wala na sa Biblia, no? Kaya sabi rito sa Proverbs 13:10, sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ngunit, ang karunungan ay nangasa nangaturoang maigi. Yan, no? Kung nangaturoan naman siya talaga ng maigi, no? Ngunit ang karunungan ay nangasa nangaturoang maigi. Tingnan natin sa English, no? Sa Proverbs 13:10. Only by pride commit contention, but with the well advice is wisdom. Yan, no? Kaya kung may pride ka, no? Kung may kapalaluan ka, ang dumarating ay pagtatalo lamang, no? Kunting harapan nyo lang, nagtatalo ka agad, no? Ayun, no? Bakit? Kasi may kapalaluan, no? Hindi siya nakabatay sa Biblia. Kaya magsisigawan na yan, no? Magpatapang-tapangan na yan, no? Hindi naman talaga naturuan ng maigi, no? Ng kanyang pastor, no? Kaya nagmamarunong na lang, no? Kaya pinapaiwasan sa atin yung mga taong gano'n, no? Mamaya ng konti mabasa din natin yan, no? Kasi wala ka naman mapupulot yan, no? Para kasang nagdebate yan sa plaza. Kaya minsan mayroon nga nagtatanong din sa akin, kaya sinasabi ko na, pakinggan mo na lang doon sa, i-type mo na lang, tignan mo. Nandun na yun yung mga aral na yan. Tignan mo na lang dyan. No? Kasi pag nakipag-debate ka pa sa akin, mamaya sayang lang yung oras ko. No? Kasi wala ka naman sa Biblia, at saka magsigawan ka lang, pagtatawanan mo lang yung salita ng Diyos. No? Kaya wala din kabuluhan. No? Kaya ang sabi rito, ulitin ko sa Proverbs 13:10, sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ngunit, ang karunungan ay nangasa nangaturoang maigi. Kaya kung naturuan siyang maigi, makita mo naman yan pag nagharapan kayo, no? Kaya, hindi wala siyang kapalaluan dahil siya'y naturuang maigi, no? Kaya, sa Kawikaan 14:5 and 7. No? Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan. Ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. 7. Paroon ka sa harapan ng taong mangmang at hindi mo mamamalas sa kanya ang mga labi ng kaalaman. No? Ang sabi rito, paroon ka sa harapan ng taong mangmang at hindi mo mamamalas sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Wala kang mapulot dyan, no? Sayang lang, no? Mapagkamalan pa kayo dyan, madamay ka pa dyan sa kanya, sabihin pa naman, yan, debate naman sila dyan, no? Tignan mo. Masaano ka pa dyan, no? O, tingnan natin sa English, no? Sa Proverbs. Sa Proverbs 14:5. 14 verse 5. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. 7. Go from the presence of a foolish man, when thou perseverest not in him the lips of knowledge. No? Wala kang mapulot dyan, no? Wala kang ma-perceive, no, na mabuti, no? Not in him, the lips of knowledge. Wala kang makakuha dyan, no? Kundi pagtatalo lamang na walang kabuluhan. No? Sa Kawikaan, chapter 3, verse 29-30. Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa. Ayun, no? Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa. Napalibhasa, tumatahang tiwasay sa siping mo.
Kaya kung nandiyan naman siya nakipagkaibigan sa'yo, huwag ka namang gumawa ng katha, no? Kathang kasamaan laban sa iyong kapwa, no? Dahil masama yun sa kapwa. Hindi gusto ng Panginoon yun, no? Halimbawa, nakipag-usap sa'yo ng mabuti naman, no? Yung sa'yo pala, masama. Tapos, hikayatin mo pa yung iba doon. Na, halika, ano natin siya. Mga ganun, walang kabuluhan yun. No? Minsan ko rin naranasan yung mga ganyan, pero ayaw ko ng mga ganun. No? Lumaki din ako sa kalsada, pero hindi ko gusto yung mga ganun ba. Na pagtulong-tulungan mo yung tao na hindi maganda yun. Kasi pag ginawa rin sa'yo yun, hindi rin mabuti. No? Huwag mong gawin sa iyong kapwa. No? Ang ayaw mong gawin sa'yo. Yun, no? Kung makipagdebate ka ng maayos, makipag-share ka, makipag-share, no? Magpalitan ng aral para tayo'y maligtas. Huwag naman yung gumawa ka ng katha laban sa iyong kapwa, ng kasamaan laban sa iyong kapwa. No? Para lang sabihin kinakatakutan ka. No? Hindi mo pakinabangan yan. Kasi maya-maya mamamatay na tayo. Kunting panahon na lang. No? Lalo na pag matanda ka na, no? Kahit bata ka pa, hindi mo kayang ipagmalaki yung kabataan mo. Kasi hindi mo makikita mo yan kahit sa news, kahit saan, kahit sa YouTube, kahit saan. No? Hindi mo pa ipagmalaki yan. Kahit hindi mo kayang iligtas sarili mo kahit sa kahit mayaman ka pa, kahit healthy ka pa, hindi natin kayang ipagmalaki yan sa ating kapwa, no? Kaya huwag kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa ng walang kadahilanan. Yun, no? Kaya, hindi mabuti yun, no? Kaya sabi sa 30, huwag kang makipag-usapin sa kanino man ng walang kadahilanan. Kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo, no? Para huwag na lang gumawa ng kasamaan sa iyo. Yo, isa din yun, no? Oo. Pero kung talagang gusto yung makipag-share sa salita ng Diyos ang Panginoon, sabi nga naman doon na 2 or 3 gathered in my name, ang Diyos ay nasa gitna. Kung tayo'y, sa 2 John 9, kung tayo'y mananatili sa kanyang mga salita. Pero kung iba-iba na yung mga aral mo, tapos ibase mo dun sa iba-ibang mga aklat, pasyon, halimbawa, encyclopedia, mga storybook, no, mga iba't ibang mga aklat, tapos siya gagamit din sa kanila, gagamit ka rin. Wala na, hindi mo na mapakinggan ang salita ng Diyos. Kasi komentar na yan ng mga ano ba to? Ng mga komentarista, ng mga ano ba tawag doon? Mga matalino daw na tao. O mga scholar daw. Kaya andito na yung Bible, direkta natin pag-usapan ito, pag-aralan. Ayun, no? Kaya, huwag na tayong gumawa, huwag na tayong ng ibang mga aklat. Kasi yun ang sabi sa Ecclesiastes 2:12, no? Na kapaguran lamang ng katawan, no? Sa Biblia pa lang, ligaw ka na, no? Ang sabi nito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw. At ang taon ay lumapit. Pag iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Ayun, no? Kaya ito pala ang sinasabi doon sa na alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo, no? Ang sabi doon ng aklat pala sa 12:12 pala 'yun, no? Ang sabi rito, ito palang 12:1. Ito pala 'yung ang alalahanin mo nung bata ka pa, healthy ka pa. Alalahanin mong Panginoon, ang sabi rito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Habang healthy ka pa, isa din 'yun, no? Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. No? Katulad sa akin, no? Nung bata pa ako, lasing ka lang ng araw-araw, lasing. 24 hours pa kung minsan. No? Palagi naman hanggang gabi, mula umaga. Kaya, sigarilyo, bisyo, sobra. Kaya, masasabi ko talaga na
na bago dumating ang mga masamang araw at ang taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga yaon. Eh sabi ko nga dati hanggang 30 lang ako, okay na ako. Pero salamat sa Panginoon, no? Magdudubli na rin, no? Kasi nag-close din kami ng tatay at nanay ko. No? Kaya ang sabi roon, sa Ecclesiastes chapter 6, no? Verse 1 to 5, na respetuhin mo ang yung mga magulang at haba ang iyong buhay. No? Iba kasi pag, Lola, tagal-tagal mo na buhay ka pa, ang healthy mo. Ano ba yung sekreto mo? Sabi ng iba yun, no? Kutunan-kut, no? Sabi niya, gulay-gulay, healthy lifestyle, no? Yun. Pero ang sabi sa Biblia, irespeto mo yung mga magulang mo at haba ang buhay mo. Yun, no? Kaya ang sabi rito sa 12:12 ng itong mga iba't ibang mga aklat, at buko dito anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Mapagod ka lang dyan, wala rin kabuluhan yan, no? Mga scholar, no? Baka mali yan. Maghingi ka sa Panginoon ng katalinuhan upang ating maintindihan, no? Ang mga aral ng Panginoon, direkta. Hingiin natin yun. Ayun, no? At sabi ka sa Joshua 1:8, no? Sa Joshua 1:8, hindi yung aklat ng kani-kanino, no? Kanino ng aklat. Marami kasing mga aklat, no? Aklat ng Panginoon, no? Ang sabi rito, sa Joshua 1:8-9, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag humahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung maggagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ayun, no? Kaya ang ganda sa Joshua 1:8, no? Sa English. So Joshua 1:8, no? Sa English, babasahin natin. Wag ka naman ganun ng ibang mga aklat yan. Pagbasihan mo pa yung mga, kung ano-ano pang mga libro na yan, no? Direkta ka na sa Bible, no? Kapaguran lang ng katawan yun. No, yun ang sabi sa Ecclesiastes 12:12. Ito po, babasahin natin sa Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ayan. Para mag-good success ka, no? Hindi kay success lang, no? Kasi yung pira ng hindi galing sa Panginoon ay may kalungkutan yun, no? Kahit sabihin mo dami mong kayamanan, no? Dapat nating basahin yun, pero kasi hindi pa ako prepared doon sa paghanap Sa sunod, pag-aral natin yung tungkol sa mahirap at mayaman. No? Sabi dito mag-good success. Kasi minsan success ka nga, pero malungkot ka. Ayun, no? At sabihin mo, ako ang may pagod nito, bakit sa Panginoon mo ibigay yung kapurihan? Sa akin. Hindi ganun, no? Wag mo ikat yan, ha? Kasi nagbigay lang ako ng aral nun. No, na sasabihin pa, makita mo din siya kahit sa mga social media, no, na ang nag-success daw siya, no, bakit ibigay ko sa Panginoon ang kapurihan? Ako yung nagpagod, ako yung nagano, sabi niya, no, quote-unquote, no, siya ang nagpakahirap. Ayun. Kaya hindi maganda, no, kaya yung sabi rito, good success, no, sa Panginoon. Kung i-meditate mo day and night ang kautusan ng Panginoon. Kaya sa kawikaan, sa Proverbs ulit, no? Sa Proverbs chapter 26, verse 21-22. Kung paano ang mga uling sa mga baga at ang kahoy sa apoy. No? Sabi rito, kung paano ang mga uling sa baga at ang kahoy sa apoy. Gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. Ayun, no? Gayon pala ang taong madaldal.
no, na nagpapaningas ng pagkakaalit, no? Ikaw pa yung nag-sol-sol, no? Para lumaki ang apoy, no? Sabi nga, no? 22. Ang mga salita ng mapaghatid dumapit, no, yung chismosa, no, at chismoso. Ang mga salita ng mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo. No, minsan, ano ba yun? Ano ba yun? Yun, no? Chismosa. Sige, gusto mo mag-chismis, no? No, marites, sabi nga sa panahon ngayon, no? Ulitin ko, no? Sa 22. Ang mga salita ng mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Yan, no? Kaya minsan makita mo dyan sa aga-aga pa eh. Yun, kasi sabi sa 21, kung paano ang mga uling sa mga baga at ang kahoy sa apoy, gayon ang taong madaldal, nagpapaningas ng pagkakaalit. Ayan, sinusulsulan mo pa para lumaki ang apoy. Tapos pag lumaki na yung apoy, labas ka na sa usapan. Yun, no? Gusto mo mag-away-away yung makita mo yung mga tao nag-away-away kasi ganun yun ang sinabi doon sa taong chismosa. Ayan, no? Sa Kawikaan 29, 29, verse 22-23. Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan. Yun, magagalitin yun, no? Humihila ng kaalitan. No? Kunting kibot lang, galit ka agad, no? Yun, humihila ng kaalitan. At ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang, no? Mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. 23. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya. Ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Yan. Yan, sabi. Oo. Yung nagkakaalitan yan sila. Magaganap yung pagsalangsang, no? Pero kung magpakumbaba ka, para matapos na. Tama na yun, brother. Okay na yun. Pasensya na. No? Kahit siya pa may kasalanan, no? Kung minsan ganun yun, no? Para matapos na yun. Kasi hindi na matapos kasi minsan nagpapasikat lang yun, no? Na parang siya talaga yung magaling o ano, no? Ang sabi sa 22, ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan. Kasi magagalitin dyan, eh. Kaya intindihin mo na lang. No? At ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Yun, palagi yan may kontensyon, kunting kibot lang. Galit ka agad. Yun, wala namang kabuluhan. No? Sa 23, ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya. Ngunit, ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Sabihin pa yan ng iba eh. Okay pa yun. Tama, hindi na sila nag-away kahit nakasalanan ng isa. Kasi nagpakumbaba na lang. Tama, natapos na kaagad. Pero talagang kasalanan niya ng isa eh. Pero siya pa naghingi ng pasensya. Para matapos na. Kasi mainiting tao yon, kaya palagi na lang, kunting kibot lang. May contention kaagad. Yan, ha? Kaya pag nakipagdebate ka pa dyan sa taong mainitin, wala kang mapapala dyan, no? No? Kaalitan na lang, magalit pa sa'yo yan, no? No? Ulitin ko, no? Ang 23, ang taong magagalitin ay mahila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya. Ngunit, ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Ayun, no? 3 verse na lang, no? Bigyan natin to ng part 2 kasi medyo mahaba to, no? Sa Kawikaan 20. No? Kawikaan 20 verse 3. Kawikaan Proverbs 20 verse 3. Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit. Ayun, no? Mag-iingat ka dyan kasi wala ka ng mga pulot dyan. No? Kasamaan lang. No? Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit. Ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Kaya nga palaaway yan dahil mangmang yan eh. Yun.
Oh, di ba kanina ano natin, ang karunungan ay nasa nangaturoang maigi, no? Sa Kawikaan 13:10. Dahil naging marunong yan dahil naturoang maigi. Pero itong mga mangmang, mga palaaway. Oh, kaya sabi sa 20 verse 3, karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit. Yan. Medyo away na to. Kunting ano lang eh. Oh, ingatan mo na lang siya. Okay na. Sinsya na, brother. Sunod naman tayo. Oh, medyo batsi ka na, no? Lumayo ka na sa kanya. Sabi rito, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Magiging palaaway yan, no? Kasi mangmang yan eh. Kaya huwag ka nang makipagdebate dyan, no? Huwag ka nang makipag-share dyan sa kanya. Sa Proverbs 20, basa nito sa English, no? Kaya tignan mo yung mga kausap mo, no? Palagay mo naman na parang away na kayo. Sabi doon sabi dito, no? Umalis ka na. Wala ka rin mapulot dyan. Sa Proverbs chapter 20 verse 3, no? It is an honor for a man to cease from strife, but every fall will be middling. Ayun, no? But every fall will be middling, no? Ang mangmang ay palaaway, no? Kaya hindi maganda 'yun, no? At saka malaman mo naman kasi mahilig makipagdebate 'yan, no? Puro na lang debate yung mga aral, no? Gusto talaga yung aral tapos palakpakan, parang gusto mo talaga na palakpakan ka, papurihan ka. 'Yun, tanggap mo na ang kapurihan mo, no? Kunting kibot lang, talo ka na. Ako manalo, talo ka. Hindi maganda yun, no? Ipinangaral mo sa pakikipagtalo ang salita ng Panginoon, no? Ito mabasa mo sa Filipos. Sa Filipos chapter 1 verse 15, no? Puro na lang pagtatalo, no? Kaya makita mo parang wala namang kabuluhan, no? Ano yung halimbawa, pinagdebatihan yung dalawa ang bautismo. Yung sa isa gusto niya. Sa sunod ay pakinig natin yan. Gusto niya talaga pag binautismuan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung isa naman dun sa Gawa, chapter 2, na batismuan sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad na kasalanan, pinagdidibatihan yung dalawa yan. Bakit? Sa kay Boon Agin daw yung debate ni Brother Eli. No? Pinaglaban mong dalawang talata. Wala namang mali dun eh. Kanino utos ba to? Inyong batismuan sa Mateo 28 verse 19 ba yun? 18-19? Na inyong batismuan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Utos ni Kristo yun. Bakit? Sino ba nag-utos ito? Na inyong batismuan sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpatawad na kasalanan. Ba't mali ba to? Walang mali dyan sa dalawa. Ba't pagdibatihan pa yan? Pareho naman utos yan eh. Utos ng Diyos yun. Kaya nga, no? Ito, basahin natin ito, no? Sa Filipos chapter 1 verse 15, no? Dapat na ipinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghalian at sa pakikipagtalo. Pinangaral ng iba si Kristo. Puro ng pakikipagtalo, pero pag napakinggan mo, bakit na pinag-usap? Bakit nakipagdebate sa bawat isa? Tama naman yun. No, tama din sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, utos ni Kristo. Bakit? Kanino ba utos to sa pangalan ng Jesucristo? Sa ikipagpatawad na kasalanan. Kanino utos to? Ba't sabi mo mali to? Ito tama, mali to. Ano ba talaga? Sa sunod nating pag-usapan yan, no? Wala naman mga mali dyan eh. Puro utos ng Panginoon yun. Kahit saan ka lang doon. Ayun, no? Kasi sabi rito, tunay na ipinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghalian at sa pakikipagtalo. Puro lang pakikipagtalo ang pangangaral, no? At ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig. Palibas ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsalangsang ng Ebanghelyo. Yun. 18, gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ayun, pagdadahilan, no? Kahit na mali, no, ay tinatanyag si Kristo.
at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. No? Kahit kung sabi niya, ano nga, gayon man sa lahat ng paraan. No? Sa katotohanan man, sa may mali man dyan, no? Sabi ni Pastor Pablo, ako'y nagagalak. No? Kasi may mapupulot ka dyan kahit ano naman kung doon ka pupunta kung saan-saan. No? Punta ka pa doon sa kung halimbawa sa mga madyungan o kaya sa sabungan. Mas maganda kahit may mali dyan ka, may mapupulot ka dyan. No? Tungkol din kay Lord dyan. No? Kaya ang sabi dito, ano nga, gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. Yan, no? Kaya kahit may mali dyan ka lang muna, no? Kasi pag talagang karniro ka, yung pila mo sa karniro talaga yun. No? Kukunin ka talaga ng Panginoon dyan, no? At ilagay ka niya din dito sa dito ka magparid talaga sa karniro. At kung kambing ka talaga. Dalawa na naman, ano natin Kaya, pag-aralan ni mabuti itong salita ng Panginoon, no? Yun nga, no? Ang sabi dito, tunay na pinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghalian at sa kapikagtalo, no? Puro lang pagkikipagtalo, no? Tingnan natin sa English, no? Philippos, sorry. Chapter 1, verse 15, no? Puro lang pagkikipagtalo, tatawagan ako. Brother, sama ka rito, no? Mag-join ka sa amin, tapos magtatawanan. Hindi mabuti yan. Kasi ang Diyos ay hindi napabibiro. No? Huwag mong gawin kabibiroan ito. Magaling ako dyan sa mga biro-biro na yan. Napakagaling ko dyan. No? Pero pagtungkol sa Panginoon, ang Diyos ay hindi napabibiro. Huwag nating gawin kabiroan ito. No, magaling ako biro-biro na yan. Magaling ako dyan. Pero, huwag sa salita ng Panginoon. Kaya ang sabi rito, sa Philippians chapter 1, verse 15. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of good will. Ayan, no? Envy and strife, no? Hindi talaga totoong ang sabi rito sa Tagalog naman, mabasahin ko lang, tunay na ipinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo. Yun, no? Kaya ganun nga, no? Kaya minsan may nakikiano sa akin na sama daw ako sa kanilang istasyon, sa kanilang programa. Napakikinggan ko Puro na nagtatawanan, no? Parang nang-i-insulto dyan sa iba, no? Wag na yun, no? Hindi na maganda yan, no? Isang verse na lang, no? At ating balikan ng konti na review natin ulit sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2, verse 14, 15 to 19. 14 to 19, no? Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makikipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan. Sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Yun. Pag wala namang kabuluhan, no? Uutos ng Panginoon na makikipagdebate. Pero kung wala namang kabuluhan, yung kausap mo, no? Wag mo nang ituloy, no? Na sila'y huwag makikipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Kasi sa mga nakikinig, no? Mapapahamak yan sila. Mamaya, tama yung sayo. Tapos pagtatawanan, gawing katatawanan. Wag na lang, no? 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 16. Datapot ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. 17. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto.
na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. 19. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaliga ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yon. Kung wala namang kabuluhan, no? Kaya sinabi rito, kung wala namang kabuluhan, wag na, no? Kaya pag may nagtanong dyan, tignan mo na lang dyan, i-search mo na lang yung pangalan ko dyan, tapos tignan mo na yung aral kung anong gusto mong aral. No? Kasi mamaya sali ka pa dyan. Masama ka pa dyan, no? Kaya harinawa, no? Gawa natin ng part 2 ito kasi mahaba-haba ito eh. No? Gawa natin ng part 2 para wag naman masyadong mahaba, no? Kaya salamat sa Panginoon, no? Na ang pagkikipagtalo ay utos ng Panginoon. Pero kung hindi naman mapakinabangan sa mga nakikinig, ay atin ang mga wag mo nang ituloy yan, no? Kaya utos ng Panginoon ito. Pero kung wala namang kabuluhan, tigilan mo na lang yan, no? Salamat sa Panginoon, no? Salamat. Ito po'y inyong napakinggan at kayo ay mabless at i-share mo rin sa iba, no? Ang mga aral na iyong napakinggan, no? At salamat sa Panginoon, no? Thank you, Lord, no? Thank you, Lord, no? Praise God, no? Praise God, no? By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.